naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, ano. So kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, kundi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Pakita mo sa akin ang katotohanan, Tarot. Ano nakikita mo kay VP Sara Duterte? Nakikita niyo po ito? Asawa po niya ito. Sa dami po ng lahat ng kanyang naririnig, ito yung mga naririnig, laban, pero tanging ang asawa lang po niya ang tatayo para patunayan ang mga aligasyon sa kanilang mag-asawa. Ito ba'y totoo o hindi? Ito po ang sabi ng tarot. Tagabasa po ako ng tarot, ha. Ang kanyang hawak ay katotohanan. Ang aligasyon sa kanila tungkol sa mga nangyayari ay patutunayan at ito po ang masakit. Mapatutunayan po nila na ang kanilang hawak na mga dokumento ng asawa ng ating Vice Presidente ay walang nilabag sa batas. At ito ay ginagamit sa kanila. Ayan, nakita nyo? Isang lalaki na isang matinding politiko ang galit na galit sa kanila na gumawa ng lahat ng iskandalong ito. Bakit sinabi ng tarot na iskandalo? Nakikita nyo po? Yan po ay anghel na may maraming mga tao na ginamit at nilampasan upang makagawa ng isang, nakita nyo po yan? Nakakross na isang lalagyan na parang box. Nakita nyo po yan. At ito ay dala ng anghel na pula. Pero ito po ay may mga nilabag na mga batas na yun po ang magpapatunay na itong lalaking ito, kung sino man ito po, tarot po ito, hindi, sabi ko nga sa inyo, interpreter lang ako. Isang lalaki na obsessed na pabagsakin si Sara Duterte. Subalit, again and again, mapupunta itong aligasyon na ito sa taong ito at kung sino man ang sumusuporta sa kanya ay matatapos ang karir. Ako po? Sabi po ito, kamatayan ng mga taong hindi po patay na ganon. Ibig sabihin, kamatayan ng karir ng mga tao na gumawa ng maling akusasyon. Bakit sinabing maling akusasyon? Nakita nyo po yung box na may cross? Yan, box na may cross. Hindi maibaba-baba dahil may maling akusasyon. So, kung ano man po at sino man po ang gumawa ng aligasyon na ngayon ay patutunayan ng asawa ng ating VP Sara, ay magkakaroon po ng punishment or katapusan ng karir. At bukod po doon, hindi magdidiwang. Ibig sabihin ng hindi magdidiwang kasi nakataob. Sila po ay mapaparusahan sa paraan ng legalidad ng korte at mawawala ang pagmamahal sa kanila ng bayan at ng mga tao. Naman, ang tindi naman ng punishment ng judgment. At maliliwanagan ang lahat ng aligasyon, yan o, fly away, allegation. At magiging panig ang mundo o ang bayan sa ating VP Sara.
So, dadanas kayo ng mga ganyan, dadanas ng mga batas, pero pagdating po sa tunay na batas ng masa, which sa korte, sa Suprema o sa ano paman, pati sa puso ng masa, lahat ng aligasyon sa kanila ay mababaliktad. So, ang ibig sabihin po nito, kung sino man po ako'y nananawagan po sa masang Pilipino na at sa mga gumagawa ng ganitong sitwasyon, sana po'y pakaisiping mabuti. May mali sa aligasyon na ibinigay ng isang lalaki. Ito po lalaki. Hindi ko alam kung sino lalaki, kung saan siya kumuha ng impormasyon. Pero ayon po dito, itong aligasyon na ito sa ating Pangulong BP Sara, hindi ko po ito kinakampihan. O ano, nagbabasa lang po ako. Kitang-kita nyo naman sa tarot, mamamatay ang karir. Ibig sabihin, mawawala ang tiwala ng tao, mawawala ang tunay na hangarin, madudumihan ang isipan ng mga tao sa tunay na hangar. Wala po akong kinakampihan, binabasa ko lang po ang tarot. May mali sa lahat ng aligasyon nitong lalaking ito na nagbigay ng impormasyon. Hindi ko po alam kung sino siya, pero siya'y politiko rin. At ang pera ang pinagana. Subalit, bakit ho may subalit? Ayun, may butas. Sabi niyo, hindi mo pa naman nakikita ang kasunod. Talagang eto na po, para ho ako nagnanarrate. Para ho ako nanonood ng isang subalit. Tandaan niyo po, may dalawang naglalaro. Ibig sabihin, may dalawang, kahit magbigay po kayo ng pera, kahit ano po ang gawin nyo, may dalawang maglalaro sa sitwasyon. Ano kaya yung dalawang maglalaro sa sitwasyon? Nakakatakot. Nababaliktad. At, mababaliktad po ito ha. Ito po ay mga perma. Na makikita nila na may mali sa sitwasyon. Kaya po, makikialam ang isang matibay na isang batas na kahit ito ay batas of the land ang makikialam at isasaayos ang sitwasyon at ang victory po sa huli ay makakamtan. Magtiyaga lang po. At wag po kayong manghinaan ng loob. Liliwanag ang lahat. At sa huli po, taong bayan ang magdidesisyon. Makakalaya po ang ating Vice Presidente sa lahat ng akusasyon. Isang malaking organisasyon ang susuporta again and again. At ito'y mangyayari. Malapit na. At isang panukala nagigising sa sanlibutan. At pipilitin na maisaayos. Isang sarswela na ginagawa ng ating gobyerno upang mailihis ang lahat ng dapat ay doon maipukol. Kaya ang nangyayari, nagiging sacrificial lang itong ating sitwasyon ng impeachment. Pero sabi nga, may isang himalang mangyayari from the divine intervention again. Tao po ay lalabas. Nakakapangilabot po ito nakikita. At ang nag-form ng impeachment ay huhusgahan. Ako, tagabasa po ako ha. Dahil may mga maling impormasyon. Sa kanila rin po maglilink ang maling impormasyon. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, sana po sa mga tao na nakaupo, maaaring pag-isipan ninyo na i-withdraw. Hindi ko kung inuutosan, sinasabi ko lang kung sinasabi ng tarot. I-withdraw o pag-isipan ninyo ang impeachment na ito.
Kasi may mga maling false accusation itong lalaki. Hindi ko alam kung sino ba itong lalaking ito. Na nakapaloob po doon. Na maaaring kahit ang matitino na at mahal ng tao na nagpasimula nito ay mapasok. Kumbaga dawit-dawit na mapapasok. And ito po ha, ako na po ang nagsasabi, tao ang mag-uupo at huhusga. Mauulit ang pagkakaisa upang makamtan ang katotohanan. Kaya po sa ating Vice Presidente, nakita niyo po ito, pinipilit na hadlangan ang inyong pagiging presidente, pero napakadami pong kagalaw na hindi nyo inaasahan. At ito po ay masa. Nakakapangilabot po yung nakita ko. Pagsuporta ng masa, pagsuporta ng mga akala natin ay ayaw sa Duterte na mga nakaupo, ay maglalabasan. At mga kabataang uhaw sa katotohanan. At isang bansa again ang susuporta at magpapakita ng malawakang po ito campaign para maproteksyonan ang ating Vice Presidente. Yung po'y binasa ko lang sa tarot. Kaya po para po sa lahat, ako na po nakikiusap para hindi magkaroon ng napakamalaking gulo. Pag-aralang mabuti. Noon, pinakiusap ko wag na ituloy ang impeachment. Pero ito inuloy. 4 ang lumabas, 4 talaga itinuloy nila. Pero ito po, sinasabi ko sa inyo, masang Pilipino po na may susuporta pang 2 malalaking bansa kay BP Sara. So, para po ito sa lahat. Para yung matitino na mga nakaupo ay hindi madawit. Para po ito sa lahat. Ito po ay tarot lang, pero kung pakikinggan, nagbibigay liwanag ito at nang maayos na po ang lahat. Sa ngayon po ay yun ang nakikita ng tarot. So, pakaingatan po ang paniniwala dun sa isang lalaki na yun. Di ko alam kung sino yung lalaki na yun. Questionable din sa tarot kasi may mga aligasyon, impormasyon na maaaring magpahamak sa kanyang kapwa politiko. At sa ngayong panahon pong ito, dasal po tayo. Basta ako, magbabasa ako ng tarot, ayon sa nakikita ko, wala akong kinakampihan, wala akong pinipili. Ang sa akin ay sinasabi ko ang katotohanan. Marami po ang matitino ng ating mga nakaupo na ngayon ay lumalabas na nakikita nila ang kamalian sa nangyayaring impeachment. So, baka dumating ang panahon na mismo ang nagtatag ng mga nag-impeachment ay masunog sa kanilang gawain. Dahil nga po, may isang maling mga aligasyon na nanggaling sa impormasyon ng sino man taon tong hindi ko makita sa tarot kung sino. Lalabas na lang po yan eh. Kaya, para sa ating masang Pilipino, let us all pray para maging maayos na ang lahat. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na magkasundo-sundo na para Pilipino rin ko po kasi ang nahihirapan. At wala akong, wala akong kinikilingan. Nagbabasa lang po ako ng tarot. Kung ano po ang binasa ko, yun lang po ang narito. Walang dagdag, walang bawas. Magdasal. Pray. Always think this way. God is always watching us. And the universe are always there. And later, it will protect
who is the real innocent of all these things. So, tandaan po natin, dasal, panalangin, and always think and accept the truth na laging may milagro. And God always sent miracle every day. Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. If you are going to give an advice to this individual, ma'am, because knowing ikaw, ma'am, kaliwat kanan ang paninira sa iyo, but still you remain graceful, beautiful, radiant. What can you say as a tip para sa mga taong ito para maging as beautiful as you are? Unang-unang, kailangan nila ng plastic surgery para habulin itong pangalawa, kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. VP Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about these individuals, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta, sa ilahang bulsa o sa ilang baleta.